Alright, for today's video, dito tayo ngayon sa Jerome, Arcastillo, Agdao District, Davao City. Bali, ito yung pinaka-final junction or pinaka-fourth junction sa Davao City Coastal Road. So, trivia ulit tayo. Ang Davao City, meron ho kami ditong ginagawang 17.8 km long na Davao City Coastal Road spanning from Barangay Bagua Playa hanggang dito sa Jerome, Arcastillo, Agdao. So gaano kataas yung kahaba yung 17.8 km. So isipin niyo na lang kung taga Davao ka, no. So kibali masya-shorten mo ang biyahe na sabihin natin mga more or less 1 hour and a half, no, or 90 minutes from Bagua Playa papuntang dito Ashwila Cove. For example, punta ka ng Ashwila Cove, galing ka ng Torel, so sasabihin natin na kukuha ka ng 1 oras kalahati kapag ka ikay dadaan sa diversion road sa mga main thoroughfare ng downtown area like Bahada or sa Arcastillo and Boulevard, Quezon Boulevard Avenue o Boulevard. So kapag ka doon ka dadaan, abutin ka talaga ng 2 oras, 3 oras kapag ka mata-traffic, kapag ka peak hour yung iyong biyahe. Pero once na mabuksan na to at matapos 101%, 100% completed na itong Davao City Coastal Road hanggang dito sa may Jerome, Agdao. So ang mangyari ho dyan is masashorten nga yung biyahe natin. So ilang minuto ba yun, no? So sasundin natin yung kilometer speed limit natin na 60 kph sa coastal road. So ilan ba yun, no? Kayo nang bahala dyan. Basta sa mga 17 minutes to 20 minutes ang biyahe. Tama, kasi 60 km per hour. So ito yung ginagawa dito na coastal road, no? So dyan kita na natin yung dike. Nice. So ito pala yung hitsura dito. Nung ako'y pumunta dito, matagal na yun. Siguro mga 2024 January sometimes, no? Sometimes in January, February 2024. I mean mga 2025 ganyan or mga last quarter of 2020. Mga first quarter of 2025. So that's last year, no? I think mga January, February or nasa mga last quarter of 2024. So tagal natin natapos dun. So yung portion na to dito ay hindi pa siya ganyan. I don't know kung meron akong ma-retrieve ko pa yung aking mga naka-archive, mga naka-save na mga video dito sa lugar. So yan na siya ngayon, no? Nice one. So totoo nga talaga na I mean, di pala ako sure, hindi pala ako sigurado kung literal ba, legit ba talaga na magdudugtong itong coastal road and itong Samal connector bridge. Yan. So di ako sure, di ako sigurado dun. Pa-comment nga dyan mahagalang mga nag-update or nakasubaybay sa update nitong ating Davao City Coastal Road and Davao Samal. So sa pattern ba talagang literal na dugtong sila o dito lang magkakaroon lang ng pinakahuling junction tapos magkakaroon ng huling segment or roundabout tapos yun na palabas na siya ng Jerome, or kung magiging man siya connection, kung dodugtong man talaga siya sa Davao Samal connector bridge. So asaan naman dadaan? Doon ba sa may Mandawi Foam? Di ba may Mandawi Foam ba 'to yung Joe Foam pala, no? Joe Foam. Kasi sa likod kasi nung Ashwila Cove na yan, merong diyan may mga pagawaan or stock room pagawaan ng mga foam. So hindi pala daw Mandawi Foam, it's Joe Foam. So Barangay Lapu-Lapu, Agdao. So tama ba? Kung hindi siya sa Jerome Agdao yung kanyang lusutan, exit point ng pinaka final junction na to, so pwede rin Lapu-Lapu sa tingin nyo. Wala akong pattern, saan ba mahanap yung mga pattern na yan, no? Nang makita na, mapuntahan ko rin at makita. So yung status ng dito pagtatrabaho, yung paggawa, as far as I observe, no, dito sa aking ngayon, actual na ako yan dito. So may gumagawa talaga siya, no? Yun, umaandar yung mga makina, yung mga equipment sa pagtatrabaho. Yan, gamit na gamit yan, no? So merong dump truck, hindi pala ba tawag dyan, yung mga nagtatao, yun. Merong bulldozer, backhoe, pa mga kagamitan dyan para magsagawa ng mga ganyang proyekto, mga dike. So yun ang hitsura ng lugar. So sa tingin nyo, dodugtong ba talaga to literal o nagkataon lang na ito yung pinakahuling porsyon? Sa bagay ang
Ang Davao City bypass kasi ang tawag sa project na to. Pero itong Davsan magkahiwalay, di ba? Hindi sila magkasama. Basta itong ginawa ni Tata Digong na proyekto dito sa Davao City is a 45 kilometer long na bypass road and 17.8 kilometer long naman na coastal road. So itong Davsam parang huli. I don't know kung isahan lang ba talaga na ano yan na proyekto o baka hiwa-hiwalay, no. Tapos sabay-sabay niyang ano, sabay-sabay siyang in-approve, sabay-sabay siyang ginawang batas, sabay-sabay siyang parang gano'n. Hindi man siya sabay-sabay na groundbreaking. At alin ba nga sa una? Paki-comment nga dyan, is it Davao City Coastal Road or yung bypass road? Yung bypass road kasi 45 kilometer long, layo kasi ng ano nun, coverage, no, from Toril papuntang Panabo City, Davao del Norte. So ganyan kalawak, kalayo, no, ang distansya ng proyektong bypass road. Tapos ito naman second, pangalawang pinakamalayo, 17 kilometer long. Tapos itong Davsam naman or Davao Samal Connector Bridge ay nasa ano din sila, 3.8 kilometer long pero nagiging 4 point something na siya. So siguro kasama na yung landing area, for example dyan sa Samal Island. Ang galing, no? Nakakatuwa na yan nga. Baga maraming thank you kay Tatay Digong talaga eh. Hindi niyo ako masisisi ng mga nanonood dyan, ng mga maka BBM, mga pinklawan, ano ba tayo, Unipink, no, kakamping. Hindi masisisi, no, na talagang bilang isang Davawin nyo, ako'y nagagalak, natutuwa na heto, meron kaming proyekto sa wakas. Kung hindi talaga naging presidente si Digong, wala kaming ganito, wala kaming proyekto, panigurado. Lagi talaga napag-iiwanan ang Mindanao, particular ng Davao when it comes to mga flagship projects sa kagaya nito. Lagi lang kami pinapangakuan, every election ginagamit lang kami sa botohan. Tapos ang ending, wala kami napapala sa national government na proyekto. So at least ngayon kita nyo na, naipakita ko na sa inyo ang hitsura ng lugar. Itong pinaka junction 4, pinakahuling junction sa aming Davao City Coastal Road. At sa mga taga Davao naman dyan na curious, no, kung ano na ba talaga ang hitsura, at least ako din, isa rin ako sa curious talaga, you know, kung asan. Alam ko na Jerome Agdao ang pinaka roundabout or pinaka huling junction, pinaka huling segment, pero hindi ko alam kung saan talaga siya particular. So ito pala ay kinatatayoan ngayon ay bilong siya sa Zone 5, Barangay Zone 5, Jerome Agdao District, Davao City. So ito, nakita tayo ng tamang posisyon, pwesto, no, para or spot para makita itong mga gumagawa ng mga ano natin, mga equipment. So sino pala ang contractor dito? Pagkakaalam ko kasi ang China pa rin, no? Tama, China ba? Pa-comment nga dyan kasi ang UBI Ulticon construction firm kasi, pagkakalam ko, yung mga gawa lang nila ay yung mga tulay, for example yung sa may flyover ng Maa and anong barangay isa, limutan ko na, Magtuod Maa Diversion Road. Tapos itong tulay sa Santa Ana Wharf na tulay. So yun, so itong lugar na to, hindi ko sure kung kasama ba to sa UBI Ulticon na kontrata or nakuha nilang proyekto. So wala siguro ha. So wala tayong masyadong mapuntahan dito na lugar, limited lang. So ito na lang, ikotin natin yung camera from here. So ito sa right side ha. So ito yung papuntang downtown area of Davao City. Tapos pa left side naman ang papuntang Samal. Sabihin natin Aswilakov na lang, down now, going to north of Davao. Okay, ulitin natin. So papuntang south, pag dyan ka pupunta, tapos ikot natin ang camera papuntang northern part of Davao City. Pag sinabing northern part of Davao City, ang tinutukoy ho niyan is yung mga barangay Barrio Pampanga, yan, mga Lanang, Sasa, Panakan, Tibongko. So yun yung mga northern part of Davao. Ang kamatay na thumbnail. Okay. Yan. So kunyari, yun, no. So ganyan kalaki ang kalsada, ang dike, to the point na napakaliit tignan na ng mga sasakyan, pick up truck na dumadaan sa kalsada. So sabihin na natin na yung pick up na yan, kayo yan, tayo, no, soon. So pupunta tayo ng north part of Davao City. So yan yung magiging direction natin papunta dyan.
Okay, tas di ko alam kung ito na ba yung magiging roundabout. Nice one. Kailan kaya ito matatapos? Wala pa akong ano, no? Hindi ko nabasa yung latest na ano dito or post ng DPWH kung kailan ito, ano yung target date of completion. Parang ang tagal yata, no? Mas mauunahan pa yata sila sa paggawa ng tulay. Ano ba sa tingin nyo? Okay, yun lang. Thank you for watching. Ako happy ako sa sarili ko na eto nagawa kong puntahan tong lugar. Nakita ko ito pala yung hitsura na. So sana kayo din.